Representative Terry, umpisahan po natin yung yung tanungan. Kakatapos lang po ng unang linggo ng trial kung saan yon nakita naman po natin sinalang po yung unang testigo si NBI Senior Agent Kalilong ukol sa grave threats or Article 4. Kumusta po yung pagtasa po natin sa depensa ng kampo ni BP Sara, Representative Terry? Tingin nyo po ba na napasa prosecution yung puntos kung sakali dito sa naganap na trial, Representative? Well, alam po ninyo, yung pinakamahalaga po talaga sa atin naipasok po natin yung ebidensya nung pong video documentation po ng pagbabanta. At ayan po yung nagawa ko talaga natin dito sa paglilitis ngayon pong linggong ito. Naipakita natin na talagang una, merong pagbabanta. Pangalawa, meron pong nagbanta. At panghuli, meron pong binantaan. So, kasagot po nung pong testimonya po ni Mr. Kalilong, ito pong mga detalye po na ito. Lalo sigit talagang nakita ko ng buong bayan. Hindi ba? Yan pong pagbabanta na ating pong pangalawang Pangulo laban sa ating pong Pangulo, First Lady at former House Speaker. Okay po. Dito, Representative Terry, humingi yung prosecution ng subpoena para sa bank and tax records ni BP Sara, pati na po yung pagtawag kay OBP Chief of Staff Zolica Lopez. Para sa inyo, Representative, gaano kahalaga yung mga ito para mapatunayan ang graft and betrayal of public trust sa mga susunod na araw, Representative Terry? Hindi, mahalaga ho talaga ito. Kasi syempre, yun po kasunod na pong mga isasalang na mga witnesses, ipapalalimin pa ho. Ito pong pagpapakita ho ng pagbabanta ng atin pong pangalawang Pangulo. So makikita ho natin, isasalang ho si Mr. Lotok, isasalang ho si Captain Bello, di ba? Para ho makita natin ano ba yung context, bakit kaya talaga nasabi ito pong pagbabanta laban sa ating pong Pangulo. Hindi ko natin makikita na, alam po ninyo, wala ho talaga yung justification yung pong pagbabanta ng pagpatay. Kahit kanino kasi halimbawa, sinasabi yung depensa, kaya naman talaga namin kaya talaga nagkaroon ng pagbabanta ang ating pangalawang Pangulo dahil parang ang pagtitingin nila inaapi siya, inaapi ang kanyang pamilya. Di ba? Pero ang kailangan may paliwanag doon, kailangan mo nagkaroon ng justification na magbanta ng pagpatay dahil lang halimbawa, assuming na totoo na inaating ang isang tao o hindi. Di ba? So, mahirap po yung ganun pong paliwanag. Yung mga important, hindi naman sa ordinary mamamayan lang ang ating pong pangalawang Pangulo. Okay po. Yan dito, Representative Terry, may plano ang prosecution, kung hindi po ako nagkakamali, may plano ang prosecution na patawagin si BP Sara mismo bilang hostile witness. Ano po yung particular na layunin nito, Kong? At ano naman po yung gagawin ng prosecution kung tanggihan niya po ito, yung subpoena, Representative? Well, tingnan pa ho natin kung ano ho yung visa nito. So, siyempre, mahirap sabihin po at this point, dahil kasama na ho yan sa trial strategy. Pero, siyempre, mahalaga din po talaga na malaman ho natin mula sa pangalawang Pangulo mismo, ano ba talaga naging motivasyon niya para gawin po itong mga bagay na ito. Kasi nga, ang hirap po talaga maintindihan. Ano ba talaga na ikaw ang pangalawang Pangulo? Tapos sasabihin mo, papapatay mo yung Pangulo. Parang, sinasabi nga huli Chairperson Luistro, parang kailan tayo nakakita ng ganito pong gawi ng isang pangalawang Pangulo laban sa kanyang Pangulo, lalo sigit, siya ang makikinabang in the event, halimbawa, na mapatay ang ating pong Pangulo. Okay po. And ito, Representative Terry, correct me if I'm wrong, pero parang na-recall ko, Kong, na kamakailan po parang hinamon ninyo si BP Sara na personal na humarap sa trial at huwag iasa sa mga abogado o proxies ang sinasabi niyang bloodbath. Bakit para sa inyo kung crucial na physical siyang naroon sa Senate Impeachment Court, Rep? Well, mahalaga ho yun kasi siyempre, siya ho talaga yung nasasaktan ho ito. Di ba? So maganda ho talaga
na magkaharapan. Yung pong inaakusahan at nag-aakusa. Kasi siyempre, pagpapakita ko talaga yun ng kahandaan kung hindi talaga totoo, mas maganda doon siya para harapin mo talaga yung mga House prosecutors. No? So, yun naman talaga yung prinsipyo kung bakit mahalaga ng sumipot. Hindi pa nga natin pinag-usapan kung uupo siya doon sa witness table. Pero mahalaga, binagalang sa ating pong Senate Impeachment Court bilang isang impeachable official. Opo. And maidagdag ko lang kung ano po, sinabi nyo rin po, kung hindi rin ako nagkakamali, hindi dapat na umaasta si BP Sara na parang cheerleader lang sa sidelines dahil siya ang akusado. Ano po kaya kung yung mensaheng ipinaparating ng kanyang hindi po pagdalo sa simula nung trial para sa publiko at sa mga senator judges, Rep? Gusto niyo ipakita ko talaga ng ating po pangalang Pangulo na hindi mo sila naapektuhan dito po sa ongoing po na paglilitis, tuloy lang ang kanila pong trabaho. Pero ang totoo po, yung po buong bayan nanonood na dito sa bagay po na ito. So gusto ko talaga rin na malaman yung kwento sa likod po ng mga impeachable offenses na nagawa po ng pangalang Pangulo. So ayun ba, kung meron siya actual na paliwanag, bakit naging ganito yung kanya po mga pag-aari. So, yun po yung mahalaga na makita ho natin in the next coming weeks, no? Pagka hindi nila ito pong pagbabanta ang pinag-uusapan po natin. Opo. And dito kung ano po, kasi kailangan po ng 16 na boto mula sa mga senator judge para makonvict ang vice presidente. Sa tansya nyo, Representative Terry, after nitong unang 3 araw ng trial, nakukuha na po kaya ng prosecution yung simpatya at pagsang-ayon ng sapat na bilang ng mga senator judges, Kong? Well, mahalaga nga maipaliwanag ho talaga natin dito na kailangan ho talagang maipakita yung pong ebidensya, no, sa atin pong mga senator judges. Hindi lang sa kanila, kundi sa ating pong mga tambay. Kasi yan naman po talaga yung puso nito pong paglilitis po na ito. Okay po. Sa panig kung ng depensa, halimbawa yung sagutan, mainit na sagutan ni Attorney Ligutan and ni Attorney Narbasa. Kanino nyo doon kung ibibigay yung puntos if ever? And ano ba yung nakikita nyo kung na medyo mahinang argument nitong defense, Kong? Yung problema ko talaga ng depensa, siyempre nagkaroon sila ng cross-examination, wala namang problema doon, pero nagkaroon sila ng talumpati kung saan po sinabi nila na talaga naman nagbanta ang ating pong pangalang Pangulo, pero meron silang justification kung paano po ito nangyari. No? So, sabihin, pag na ho yun admission na po yun. In fact, parang hindi na kailangan magkaroon pa ho ng mga dagdag na ebidensya tungkol doon sa fact ng pagbabanta. Kasi nga, parang basically, yun po yung sinasabi ng depensa ngayon doon sa kanila pong talumpati. Hindi ba? So, yan. Ang talagang kailangan tignan ho ng depensa. Yan pong actual na talumpati nila na umamin sila na talagang pinagbantaan ng ating pong pangalang Pangulo. Okay. Ang ating pong Pangulo. Kung mga remaining question na lang po, sa part naman kung ni nung nag-preside na officer si Senator Escudero, and then nandun din po si Senator Win Gatchalian. Para sa inyo, kung okay lang ba yun? Kasi maraming nagsasabi dapat daw niya si Senator Gatchalian yung nag-preside, hindi si Senator Escudero. Ano ang inyong masasabi dito, Kong? Wala naman problema yun. Bahala naman ho talaga yung mga senador kung sino ko yung presiding officer. Wala din naman ng problema kung nakaupo si Senate President Gatchalian katabi ho ni presiding officer Escudero kasi pag naman nakita ho ninyo yung mga litrato ng mga naunang mga impeachment proceedings, magkatabi ho talaga yung presiding officer at saka po yung Senate President. So, tingin ko ho dapat hindi na ho inintriga yung pong bagay na yan, settled matter na po yan. At tuloy lang ho, wala naman ng problema kung andun po ang ating pong Senate President katabi po ng
presiding officer. Okay. Eto kung mga second to the last question na lang po sa next week sa pagpapatuloy po ng trial, ano pa kung yung mga mangyayari or inaasahan natin na mga mangyayari, Representative? Hindi, yung bagay po na yan, siyempre, antayan na lang ho natin. Meron naman ho tayong alam na witness list, no? So, hopefully, maisa lang po namin yung pong lahat ng mga nakalista po ng mga tao dyan po sa witness list po na yan para makapag-direct at makapag-cross-examine ang mga abogado. Okay. And bilang panghuli, kung ano po ang inyong maiiwan na mensahe sa ating mga kababayan, sa publiko, in connection dito sa atin pong napag-usapan with regard sa impeachment trial ni VP Sara. Go ahead po, Kong. Siyempre, ang pinakamahalaga naman po talaga dito makilahok po ang atin pong mga kababayan dahil alam po niyo ito po nga paglilinis po na ito, hindi lang po dapat iwanan sa mga malalaking mga opisyal, malalaking mga politiko, kundi nanunong aktual na ataya ang atin pong mga kababayan dito po sa paglilitis po na ito dahil siyempre gusto ko talaga natin mapanagot yung po mga pinakamatataas na mga opisyal ng ating pong pamahalaan. So, tunghayan lang po natin araw-araw ito pong impeachment trial po na ito dahil sa dulo-dulo para sa atin pong lahat ito.